Welcome to our Living Like Jesus live streaming. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts. And subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato B. Carrillo, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest anti-move through social media. Receive God's blessings as you watch tonight's program entitled, Hindi tayo nagapi dahil pinabayaan tayo ng Diyos o iniwanan, no. Nagapi po tayo dahil hindi tayo natuto. Na huwag kalimutang may nakatira sa atin. At hindi niya tayo iniiwan at pinapabayaan kahit minsan. Hindi po tayo nagapi dahil pinabayaan niya po tayo. Kundi hindi natin siya piniyagang gumalaw. Doon tayo nakatingin sa gawa ni Satan, sa mga babayaran sa usapin ng buhay, sa mga pangangailangan, sa sinasabi ng kumpanya ng mundo ng diablo at pamilya nating ayaw mabuhay sa salita ng Diyos. Kaysa dito tayo tumingin sa nakatira sa atin na solusyon sa lahat ng kailangan natin, na wala pa yung problema, yung solusyon matagal nang nandiyan. At kung sa Kanya ka titingin, kakausapin mo siya, papagalawin mo siya, magtitiwala ka sa Kanya, susunod ka sa utos niya, siyang matagal lang nakatiriyan na sagot sa problema mo at ng mundong ito ay magbibigay sa iyo ng walang sawa, paulit-ulit na tagumpay sa lahat ng usapin ng buhay. There is a name I love to hear that calms my heart and stills my fear. There's no other name that I've ever known that takes my breath away. There is a name I love to hear, and that calms my heart and stills my fear. There's no other name that I've ever known that takes my breath away. Like Jesus, Jesus, no other name sound quite as sweet as Jesus, Jesus, like no other name I know. There is a name I love to hear, of sacrifice and offering. There's no other name that can grace a song but the name above all names.
There is a name I love to hear, of sacrifice and offering. There's no other name that can grace a song but the name above all names. Like Jesus, oh Jesus, no other name sounds quite as sweet as Jesus, oh Jesus, like no other name I know. Like Jesus, Jesus, no other name sounds quite as sweet as Jesus, Jesus, like no other name I know. Jesus, Jesus, no other name sounds quite as sweet as Jesus, Jesus, like no other name I know. To the Lamb that was slain.
pwede magtaas ng dalawang kamay. Receive the glory. Bless your people, Lord. Touch everyone, quicken every heart. Fill every soul. Fill everyone with your glory. Fill us with power. Oh, Jesus. Oh, Lord. Receive more. Be satisfied. Oh, Jesus. Oh.
So, samahan po natin ang ating apostol, ang lingkod ng Diyos. In the book of Matthew chapter 28, verse 18 up to 20. And we read, "And Jesus came and spoke to them, saying, All authority has been given to me in heaven and on earth. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always. And lo, I am with you always, even to the end of the age." So, napakahalaga, mga minamahal, mga iniibig, na hindi po natin makalimutan na kahit minsan ay hindi po tayo pinabayaan at iniwanan ng ating Panginoong Hesus. Kahit minsan. Ano naman po ang ating sitwasyon, kalagayan, saan naman tayo naroroon, ano naman po ang ating hinaharap na pagsubok, kahit minsan ay hindi niya po tayo pinabayaan at iniwanan. Kung dumadating po tayo sa punto ng atin pong buhay na para bang siya po ay wala, ang kadahilanan po, dahil yung ating puso't isip ay doon natin inilalagay sa mga nakikita natin sa paligid natin, sa narinig natin mula sa bibig ng iba't ibang tao, sa sinasabi ng mundo, ng dyaryo, ng radyo, television, sa bulong ng diablo, at doon po sa mga sitwasyong hinaharap natin, sa mga pagsubok ng pananampalatayang hinaharap po natin. Pero kung yung atin pong puso't isip lamang ay hindi po natin aalisin sa katotohanan ng kanya pong sinasabi, habang panahon ako'y kasama ninyo, ay maintindihan po natin kahit minsan na hindi niya tayo iniwanan at pinabayaan. Nagmula nang siya po'y ating tanggapin, kagaya ng sinabi po ng John 1:12 at Colossians 1:27, ay hindi na po siya umalis sa atin. At nang dumating po ang Diyos Espiritu sa atin, na kanya pong sinabi in John 14, 15, 16, 17, ay sinelyohan na po ng pagdating ng God the Holy Spirit ang kanyang pananatili sa atin habang panahon. Tayo po'y naging bahay, naging tirahan, naging templo ng Diyos. Yung po ang sabi ng 1 Corinthians 3:16 at 1 Corinthians 6:19 and 20. Kaya naman po yung ating hinaharap, kinakailangan yung ating puso't isip ay hindi po nawawala sa Kanya. Kasi hindi nga niya tayo iniiwan o pinapabayaan eh. Kaya napakalaki pong kalukutan sa Kanya yan, na kung tayo po ay naglilingkod sa Kanya, humaharap ng usapin ng pananampalataya o pagsubok ng buhay, para po bang umaharap tayo mag-isa na wala po siya? Na kinakala ito po i-resolve natin sa pamamagitan ng ating pong lakas, talino, kakayahan, at iba po pong kaparaanan. At yun po ang nagiging daan kung bakit marami po ay nabibigo. Tumatagal po yung usapin na hinaharap ng bawat isa, at yung karamdaman po ng marami lumalala hanggang kanilang ikamatay. Pero kung talagang atin pong iintindihin ang sinasabi ng Panginoon, habang panahon ako'y sama sa inyo, wala po tayo magiging problema sa buhay, alalahanin ay kabigatan. Idagdag pa na yung pong tumira sa atin ay siyang solusyon. Hindi po isa sa solusyon o isa sa maraming solusyon, kundi solusyon, tanging solusyon sa lahat ng usapin ng buhay na ating hinaharap. Na siya po'y tumira sa atin, hindi lamang para tayo iligtas, pagalangin sa ating sakit at karamdaman, bigyan ng buhay na walang hanggan, alisin sa kamay ni Satan, alisin sa kadiliman, alisin sa magulong pamumuhay, alisin sa sistema ng mundo, kundi siya po'y tumira sa atin upang bigyan tayo ng tagumpay sa lahat ng bahagi ng ating buhay, sa lahat ng sitwasyon o pagsubok na atin pong harapin.
Siya po'y tumira sa atin. Sinelyohan ng Holy Spirit ang kanyang pagdating sa atin upang tayo po'y gawing kagaya niya. Kaya kung babasahin po natin ang kasulatan, lagi nating mababasa rito na tayo po ay tinataguri ang overcomer, more than conqueror. Sa mundong ito, meron pong dalawang klase ng tao. Yung isa po ay nilulupig at isa naman ay manlulupig. At tayo po ang manlulupig. Nung wala pa po tayo sa Panginoon, tayo po ay nasa kategory ng nalulupig. Pero nung tayo po ay sa mga Panginoon, na tayo na po ang nasa kategory ng lumulupig. Nung wala pa po tayo sa Lord, tayo po ay nasa kategory na laging ino-overcome, talunan. Pero nung pumunta na po ang Panginoon sa atin, nasa kategory na po tayo ng overcomer, winner, more than conqueror palagi. At kung tayo po hindi mag-aalis ng puso at isip sa Kanya, lagi po tayong Jesus conscious, lagi tayong God's conscious, lagi tayong aware na Siya po'y nakatira sa atin, tulog tayo o gising saan man tayo pumunta. Na Siya po'y nakatira sa atin, mabubuhay po tayo sa tagumpay araw at gabi. Araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Anumang sitwasyon, anumang panahon ng ating harapin ay tagumpay po tayo. Hindi po tayo matatalo kahit minsan. At walang gawa ni Satanas ang magtatagumpay kahit konti. Sapagkat si Kristo na nakatira sa atin ay milyong-milyong ulit na dakila, mas makapangyarihan, mas higit sa lahat po ng usapin ng buhay na atin pong hinaharap. Ano man po yan? Spiritual, mental, physical, emosyonal, pinansyal, ano man po yan. Si Kristo pong sama sa atin ay milyong ulit po ang pagkahigit sa lahat ng ito. Kaya dapat ang confession po natin palagi isa lang. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo nagpapalakas sa akin. Upang siya po'y makagalaw. Dahil pag tayo po'y nagkamali ng confession, at ang atin pong confession, alinsulod sa nangyayari sa atin, alinsulod sa nararamdaman natin, alinsulod sa sinasabi po ng report ng doktor, ng ophthalmologist at ng x-ray, alinsulod sa sinasabi ng pitaka natin, ng pulisan natin, ng kumpanya natin, ng pamilya natin, ng mundo ng dyablo, magagapi po tayo. No? Hindi tayo nagapi dahil pinabayaan tayo ng Diyos o iniwanan, no. Nagapi po tayo dahil hindi tayo natuto. Na huwag kalimutang may nakatira sa atin. At hindi niya tayo iniiwan at pinapabayaan kahit minsan. Nagapi tayo dahil hindi natin siya pinagalaw, kinalimutan natin siya. At yun po ang kalungkutan niya. Hindi po tayo nagapi dahil pinabayaan niya po tayo. Kundi hindi natin siya piniyagang gumalaw. Doon tayo nakatingin sa gawa ni Satan, sa mga babayaran sa usapin ng buhay, sa mga pangangailangan, sa sinasabi ng kumpanya ng mundo ng dyablo at pamilya nating ayaw mabuhay sa salita ng Diyos. Kaysa dito tayo tumingin sa nakatira sa atin na solusyon sa lahat ng kailangan natin, na wala pa yung problema, yung solusyon matagal nang nandiyan. At kung sa Kanya ka titingin, kakausapin mo siya, papagalawin mo siya, magtitiwala ka sa Kanya, susunod ka sa utos niya, siyang matagal lang nakatiriya na sagot sa problema mo at ng mundong ito ay magbibigay sa iyo ng walang sawa, paulit-ulit na tagumpay sa lahat ng usapin ng buhay. Tayo pong hinaharap. Amen. Napakaganda po nito. Hindi niya po tayo iniwanan o pinabayaan kahit minsan. Tayo lang po ang lumimot sa Kanya. Tayo lang po yung hindi nag-alala sa Kanya. Tayo lang po yung nagmaliw sa Kanya. Pero kahit ano pong sitwasyon natin, siya po ay hindi umaalis sa atin. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya po tayo pinapabayaan. Kasi alam niya, kung wala siya, wala tayong magagawa. Kahit milyonaryo ka, pag wala ang Lord sa'yo, wala akong magagawa. Kahit maganda trabaho mo sa abroad, pag wala ang Lord sa'yo, wala akong magagawa. Kahit marami kang sasakyan, kahit di ka na-terminate, kahit malaki sweldo mo, kahit maganda bahay mo, kahit mga anak mo yung nag-aaral, maayos ang pamilya, wala kang kulang.
Pag wala ang Lord sa iyo, wala kang magagawa. Ang buhay mo ay empty at useless. Nonsense. Naging makulay lang ang buhay natin dahil sa Lord. Naging maganda lang ang buhay natin at kinabukasan dahil sa Lord. Kaya lang siya dumating sa atin, tayo na pong pinakamapayapa, pinakamasit, pinakamaligayang tao na bubuhay sa ibabaw ng lupa. Wala na tayong dapat inaalala sa pamilya natin. Kung sila po'y maliligtas o hindi. Kailangan maniwala tayo nung naligtas tayo, susunod na sila. At kung sila iligtas na, at hindi pa nagiging kagaya ng Panginoong kagaya mo, ay manalangin ka lang at magayon at makikita mo lahat ng yan ay pupunta ron. Dahil ang pagbabago ng tao ay wala sa atin, kundi nasa Panginoong sama sa atin. Ang gawin lang natin ay ikabuhay ang buhay niya. Ipakita ang ehemplo niya. At ako inong tungkulin natin. At kahit po ang mga masuwain ay susunod. Bagaman sa simula ay meron po yung pakikihamok ng pananampalataya. May mga hindi pagkakaunawaan, may kaguluhan po ng sambayanan, pero pansamantala lang yan. Sa gitna po ng lahat ng yan, ang outcome po niyan ay tagumpay pa rin po ng mga sumusunod sa Lord. Lagi ko nga pong nababanggit. Nung panahon ni Noah, dumating na po ang sumpa sa mundo. Dahil sumuhay na po si Adan at si Eva. Pumasok na po kasalanan sa sanlibutan. Kaya anong sabi ng Biblia napasunod po ni Noah yung mga hayop. Yung mga hayop po ng mga panahon na mababangis na Dahil si Satan po naghari na po sa mundo. Naalis na po sa paraiso si Adan at si Eva. Dahil sa kanilang pagkakasala. Napakarami pong paris ng hayop ang sinakay ni Noah sa argo. Mababangis po lahat yun. Hindi na po sila mababait. Sobrang bangis. Pero ang tanong ng malaki, bakit itong mga hayop na ito sumunod kay Noah? Simple lang po ang sagot Dahil sumunod si Noah. Sumunod sa Diyos. At yung kapangyarihan ng Panginoon na nag-ooperate kay Noah ay bumaba sa mga hayop na inutusan niyang sumabay sa kanya sa ark. Ganito rin po sa pamilya natin. Sa kasama natin sa trabaho o negosyo sa paligid na ating kinalalagyan. Wala siyang pinagkaiba. As long na tayo po'y susunod, lahat po ng sumusuway ay mauobligang sumunod. Sapagkat ang Diyos sa sumasa atin ay makapangyarihan ng milyong ulit kaysa kanino man na nasa mundong ito. Napakahalaga po na ito'y ating maunawaan. Napakalaki po na aking mithiing ito po'y maintindihan natin. Kahit minsan niya po tayo iniwan o pinabayaan. Kahit minsan. Nimpakang totoo nga. Kahit dumating na po ang isang mananampalataya sa pagpunta sa Lord, ang ibig sabihin, siya po ay nakaranas po ng pisikal na kamatayan, hindi pa rin po umalis sa atin ng Diyos. Amen? Naiwan pa rin po ang Diyos sa ating katawan. At pag bumaba ang Panginoon sa rapture of the church, ang God the Holy Spirit na naiwan sa ating katawan, ang siya pong ubuhay ng ating katawan at papalitan ito sa katawan ng Panginoong Jesucristo o kagaya ng katawan niya. Amen? So magmula nung tayo po ay maligtas hanggang siya po'y bumaba at kung meron man pong naunang umuwi na po sa ating amang sama sa langit, kahit minsan hindi niya po tayo iniwanan o pinabayaan. Amen. Kaya dapat lagi natin kinakausap ang Lord para hindi natin nakakalimutan ng nandiyan siya. Amen. Hindi lang po sa panahon ng pananalangin, personally, tinatawag nating very personal, private, intimate devotion or intimacy or communion, communication or fellowship with the Lord. Hindi kahit nasaan ka. Naglalakad ka, nakasakay ka. Ano ginagawa mo? Kinakausap mo siya. Lord, thank you na nandiyan ka. Pinipellowship mo siya. Sinasabi mo sa kanya yung gusto mong sabihin, yung gusto mong mangyari. Sino ba yung involved? Na tao, bagay, sitwasyon. Na gusto mong sabihin sa Lord. Bigkasin mo sa kanya, nakikinig siya.
At ang kagandahan sa Panginoon, hindi mo siya kinakailang tawagin ng maraming ulit bago dumating. Ang sabi po nung Psalm 46 verse 1 ay eto, God is our refuge and our strength, an ever-present help in time of trouble. Amen. Ang Diyos daw po, mga minamahal, yung atin pong tanggulan, yung atin pong proteksyon at kalakasan. Na palagi daw siyang nandiyan sa panahon ng kababagan, panahon ng pagsubok ng buhay. Palagi nandiyan. Hindi po kinakailang tawagin mo pa na siya po'y malayo, pagkatapos saka siya dadating pag narinig ka. At pag hindi ka narinig, hindi siya dadating kasi hindi ka narinig. No. Palagi siyang nandiyan. Iniintay ka lang niya na i-recognize siya at humingi ng tulong sa kanya upang yung hinaharap mo ay solusyonan niya. Hindi siya nawawala. Hindi mo siya kailangan tawagan ng paulit-ulit, Lord Jesus, come, tulungan mo ako. No. Nakatira siya sa iyo. Present siya, ever present. Ever present. Umaga, tanghali, hapong, gabi. Tulog ka o gising ka, ang Panginoon nasa sa iyo, nakatira sa iyo. Tulog ka, gising siya, binabantayan ka. May nararamdaman kang hindi maganda, kausapin mo siya. Hindi mo kinakailangang tumawag na maraming ulit, Lord, ikaw manggagamot ko, nasan ka, tulungan mo ko. No. Andiyan siya sa iyo, nakatira, kausapin mo, kasama mo. Lord, ano po ito? Hindi ko po alam kung ano ito, pero sa mga sugat mo, magaling na ako, Lord. Salamat po, ikaw ang aking kalakasan. At magmamanifest po sa iyo yung healing. Lord, ito po yung mga expenses. Salamat na ikaw ang provider ko. O, napakahalaga po nito. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Kalasag, tanggulan, proteksyon, kalakasan. Eh, wala po ang Panginoon. Nakakapagod po ang pananampalataya. It's a religion. Wala po ang Lord, nakakapagod magbasa ng Biblia, umaten sa mamba, magkaloob. It's all nonsense. Ang nagbibigay lang po ng beauty rito, ng picture, ng sweet-smelling savor from heaven, ay ang Lord. Kaya ang sabi niya, kung wala ako sa inyo, wala kayong magagawa. Nakita niyo, huli ng isda sila Pedro, walang mangyari. In Luke 5:4-7, walang nangyayari. Pagod na pagod, magdamag huli ng isda. Kasi nakaasa sa lakas nila eh. Nakaasa sa bangka, nakaasa sa lambat, nakaasa sa bawat isa. Walang nangyari. Ngayon dumating ang Lord, hindi lang may nangyari, puno po yung kanilang mga lambat at yung kanilang bangka halos lumubog sa dami ng isda. And then who is the difference? Jesus. Hindi po yung bangka, hindi yung lambat. Hindi po yung sama-samang galing ng mga isda, hindi yung kapayapaan ng dagat, hindi yung ganda po ng panahon. Who is the divine difference? Si Jesus. Ay, yun po yung kalagayan nila Pedro na nangingisda. Lahat sa kanila, wala kang nangyayari kasi wala ang Lord. Pero nung ang Lord po'y dumating, may nangyari. Kaya kung ikaw ay mangingisda, huwag kang umasa doon sa lambat, huwag kang umasa sa bangka. Kaya gaano kaganda yung motorboat mo. Huwag kang umasa roon sa ganda ng panahon. Huwag kang umasa doon sa kagalingan mo bilang mangingisda. Kagaya kanila Pedro, walang mangyayari. Sa Lord ka umasa, may mangyayari. Kausapin mo siya, Lord, salamat po. Saan ko po itatapon yung lambat ko? Lord, sa kanan ba kaliwa? Saan po ako pupunta? Saan ako papalaod? Doon po ba sa area ito, sa area ito? Tanungin mo, Lord. At pag siya'y nagsalita, sumunod ka, kulang pa yung bangka mo, kulang pa yung lambat mo sa dami ng isda. Amen? Kaya mong ilid kanya tigahid. Ang daming trabaho. Ang daming inaalok. Ang daming suggestion. Hindi mo kailangan lahat yan. Siya lang kailangan mo. Lord, ano po rito binigay mo? At kahit tayo mo nun, pero yun ang sinabi niya, kunin mo, purihin ng Panginoon. Hindi ka lang mapopromote, isang araw, ikaw na may-ari ng kumpanya. Amen? Ang daming bahay, dami tayong pinoproblema, panay ayos natin, panay pagpapaganda natin, marami tayong inaalala, marami tayong paboritong lugar.
Tanungin mo, Lord, hindi mo kailangan lahat yan eh. Isa lang ang kailangan mo. Lord, saan mo po ako dadalhin? Sumunod ka kahit ayaw ng pakiramdam mo, kahit ayaw ng diablo, sumunod ka. Dakila ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ang daming negosyo, ang daming proposal, networking dito, networking doon, kliyente rito, kliyente roon. Investment dito, investment doon. Hindi mo kailangan lahat yan. Isa lang kailangan mo. Lord, anong negosyo yung papasukan ko? Ikaw magsabi, ikaw may-ari. At kulang man puhunan ko, ikaw magbibigay. Ikaw magbibigay ng customer ng protection, magsalita ka. At pag siya'y nagsalita, wala pang 1 taon, milyonaryo ka na. Hindi niya tayo iniwan kahit minsan. Hindi niya tayo pinabayaan. Lord, maraming basketball court, di ko ito kailangan. We are soaring high. Hindi problema, Lord. Kung mahal po yan, kami babayaran dyan, gawain mo yan eh. Sabihin mo kung saan, ikaw rin magpuprovide niyan kahit ayaw nila magbigay. Pag hinipo mo, ilalabas na mga yung pera nila. At ang maganda, yung mga natatago na yan, pag pinalabas mo yan, yung tinatago mong pagpapalang nakalaan para sa kanila, sobra sa tinago nila, lalabas din. Hindi niya tayo iniwan kahit minsan. Hindi niya tayo pinabayaan. Ay lang po yung kinalimutan siya. Ang daming option dyan. Kung sino magaling na ophthalmologist, sino yung magaling na doktor, sa ano, sa buto, sa bato, sa allergy. Marami po tayong tinatanong, marami sinasuggest. Kausapin mo yung doktor na nakatira sa iyo, tapos yung problema mo. Amen. Daming suggestion ng mga kamag-anak, asawa, magulang, kapatid. O doon ka tumira, maganda dyan sa bayan na yan. Yung isa naman, doon ka sa kabila, tumira, maganda dyan. Yung isa naman, doon ka tumira, maganda dyan. Yung isa naman, doon ka tumira, maganda dyan. Di mo kailangan lahat yan, masakit sa ulo yan. Lord, tanungin mo, gaganda ang buhay mo, gaganda kinabukasan mo. At kahit may diablo doon, gaganda. Paglakad mo, magtatagumpay ka dahil bago ka pumunta roon, nauna na, Lord, para ayusin yung dadaanan mo. At kahit iwan mo lahat iwan mo sa aalisan mo, hindi ka pa nagpupunta ron, meron hinanda, Lord, mas maganda sa iniwan mo. Kami mga pastor, hindi lumalago. Amen? Ay, bishop, di lumalago. Puro movement, puro coalition. Puro grupo, puro covering, hindi naman lumalayo mga bayan nila. Puro so-called bonding, wala namang personal relationship na malalim sa bawat isa. Puro feeling, puro emotion. Sabi na isang bishop, doon ka pumunta. Doon ka magpastor. Sabi naman ng isa, doon ka sa kabila, magaganda yung congregation doon, giver. May mga pera ron. Sabi naman ng isa, doon ka sa kabila, may bahay ka na ron, may lupa na ron. Secure ka ron, di ka maulan. Sabi naman ng isa, hindi, doon ka sa kabila pumunta. Mas malapit lang sa inyo yan. Malapit sa mga mahal mo sa buhay para hindi ka na homesick. So, hindi mo kailangan yung dami na pupuntahan na yan. Lord, saan po ako pupunta? Saan ako magpapastor? Saan ako magsisimula? Saan ako mag-evangelize? Saan ako magpapioneer? Pag nagsabi, Panginoon, grabe yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Yung mga tao dyan maliligtas. Yung signs, wonders, miracle makikita. At yung biyaya sa buhay mo, aapaw. Hindi niya tayo iniwan o pinabayaan kahit minsan. Tayo lang po yung lumimot sa Kanya. Ito nating solusyonan na maraming bagay sa lakas natin, lakas ng pamilya natin. Kasi nga, nagmamahal ang pamilya. Kaya, walang iwanan ha. Isang pamilya tayo. Tulong-tulong tayo. Tulong-tulong kayo sa lakas nyo. Disaster lahat yan. Kailang mangyayari riyan. Kaya nagmamahalan pa kayo. Amen? Pero kung lalakad kayo sa lakas ninyo at yun yung asahan nyo, bigo kayo. The Lord is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Refuge, tanggulan. Amen? Protector. Kahit bumagyo, hindi ka mababasa. Kahit lumindol, hindi ka maapektuhan. Kahit tumaas yung tubig sa dagat, hindi ka mababalisa. Kasi protektado ka niya. At pagka dumating yung diablo dyan, umatake, at nagsama pa ng mga demonyo, parang i-empower ka,
ay hindi ka matitinag sapagat yung lakas ng Diyos ang ibibigay niya sa iyo. At pag humarap ka, hindi ikaw ang nasa harapan at hindi ka harap pag isa. Siya yung nasa harap, nasa likod ka. Amen! Amen. Ako'y naniniwala nung lumalim na po ang mga alagad at nabautismo ng Espiritu Santo ang mga apostol. What I'm preaching to you into the church today is a living truth to them that they will never forget. Why I say that? This is the reason why. Nung mamatay ang Lord, hindi sila naniniwala na siya mubuhay mula sa mga patay. Ano pong ginawa nila sa pangunguna naman ni Pedro? Bumalik na naman sa pangingisda. Yan 21:1-6. So, nangisda na naman. Magdamag na ng isda. Sama-sama po yung mga alagad. Walang ulan, walang bagyo, maganda panahon, maganda po yung karagatan. Na wala rin nahuli. Na wala nga ang Lord eh. Siya nga yung solusyon eh. At ang siya'y dumating at nagsalita, hindi pa rin nila nire-recognize ang Lord. Kadali nilang makalimot. 3 taong mo kasama, pagkatapos, saglit lang, nakalimutan mo na kung sino ang Lord. Na-remember lang nila ang Lord yan nung sila po'y pumunta na ng Pangpang. Pagkatapos na sumunod sa utos ng Lord, at sila na naman, nakahuli na naman na maraming isda at almost lumubog na naman yung bangka. At pagdating nila sa Pangpang, ano po nakita nila? Ay merong purong uling. May inihaw na isda. Ay, hindi nagalaw yung nahuli po nila. Hindi nagalaw. Nung sila'y dumating sa Pangpang, may inihaw ng isda. Nakaredy na po yung almusal nila. Doon na po yung tinapay. Kakain na lang sila. Sa kanila ngayon naalala na si Jesus pala yung kausap nila. So ano po yung nag-remind sa kanilang alod yung kausap nila? Yung provision. At yung sinabi na kahit minsan di ko kayo iiwanan, naalala nila. Dahil nung sila po'y pumunta ng Pangpang, may pagkain na. Ang Lord po yung nag-provide para ipaunawa sa kanilang kahit kinalimutan nyo ako, hindi ko kayo nakakalimutan. Eh sabi niya, hindi ko kayo iiwanan eh. Concern siya sa atin. Ayaw niyang umuwing bigo ng mga alagad. Ikot ng ikot sa dagat, walang nahuhuli. Palit ng bangka, walang nangyayari. Tapon ng lambat, napapagod. Sama-samang lakas. Walang huli. Paulit-ulit na lang. And out of that situation, they learn. Lalo na sila pa yung mabaptize ng Holy Spirit. Ang mga apostle po hindi nakagaya ng dati. After that learning, after that baptism with the Holy Spirit, hindi na po nawala sa mind nilang kasama nila ang Lord. Kaya kahit saan sila pumunta, signs, wonders, and miracles happen. At hindi na po sila ngayon namumroblema sa isda at tinapay at pangangailangan. Sila na po ang nagmumultiply ngayon na maraming bagay na kung saan dati ay sila po ang tumatanggap. Sila yung nagbibigay. Yung Diyos po nasa atin, hindi napapagod yan. Kita nyo, kinarera ni Elijah yung chariot ni Ahab. Pinakamabilis yung kabayo ng hari, naunahan niya pa. Kasi puno po siya ng Diyos. Hindi wala kayo mabasa sa Biblia ang sinabi ni Pablo, hindi ko kaya to, mahirap to. Hindi ko alam kung anong gagawin dito. Ano sabi ni Pablo? Christ in you, the hope of glory. Yung sinasabi niya sa mga anak niya, sa iglesyang itinayo niya, ay buhay niya. For me to live is for Christ. Buhay si Jesus sa kanya. Tiyaga ng akin ang mabuhay ay para kay Kristo. Hindi nawala sa puso't isip ng apostol ang Panginoon kahit minsan. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay dahil sa Kanyang nagpapalakas sa akin.
Hanggang sa huling yugto ng buhay niya, sa bingit ng kamatayan, pinaparinaw, siniro sa kanya ang Lord upang siya po'y lumaya at makaiwas sa pagkapugot ng ulo. Pero ang sagot ni Pablo, I am more than conqueror. Walang pwedeng maghiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Hindi niya nakalimutan si Kristo sa panahon po ng bingit ng kamatayan. O mga anak, mga inibig Church of God, tayo po dapat ang pinakamapayapa, masagana, pinakamaunlad at pinakamatagumpay na tao sa buong mundo. Dahil ang Diyos ay nakatira sa atin. Wala tayong dapat pinoproblema. Gana ba naman lagi mo siyang kausapin? Yung pakikipag-uusap sa Kanya, saan ka man naroon, pag-recognize na nakatira siya sa iyo. Ako kahit maliliit na bagay, kahit yung mga pag-aayos ng mga gamit ko sa bahay, tapos yung convention, tapos yung biyahe ni tatay, pero iugnayin ko sa Lord tuloy. Kahit nasa bahay ako, may ginagawa ako, wala akong sinasayang na oras. Kasama ko ang Lord doon. Lord, ayusin natin yung mga libro mo. Salamat Lord sa lakas. Turuan mo kung paano ipapile to. Yung mga notes, yung mga revelation. Turuan mo si nanay kung paano papagandahin yung bahay. Kung paano lalagyan ng kortina to. Paano i-design tong sala. So, yung pakikipag-usap mo sa kanya kahit sa maliit na bagay, pag na-recognize, nakatira siya sa iyo. Andiyan dyan siya. Kaysa ikaw gagawang mag-isa kasi, pinag-aralan ko to. Kasi interior decorator ako Talent ko to marami rin ganyan yung unbeliever Mas magaling pa nga sa'yo Pero bigo sila. What's the difference? The Lord, the anointing, the empowerment of God, the enablement of God. That is the difference. Nagdadrive ka? Ano umasa sa lakas mo? Pag inulan ng diablo yung kalsada, maraming problema riyan. Umasa ka sa Lord. Maganda yung biyahe mo. At kahit may diablo diyang manggugulo sa daan ililigtas ka ng Lord. At magdadrive kang payapa. Maging sa lamesa, kaya nga tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi alam natin na yung nagbigay ng pagkain sa atin, na kung saan ay nasa harap natin yung pagkain sa lamesa, ay kasama natin. Recognition yun. So, maliit o malaki, we don't forget that the Lord is in us, with us, forever. May problema mo yung asawa mong lalaki at babae, na maligtas, sumunod sa Lord, kasi nababagalan ka. Anak magulang, ganon din. Lola apo, lola, lolo, pamangkin. Kapatiran, kapastoran, kongregasyon. Ba't di mo kausapin ang Lord? Lord, I have done my part. Baguhin mo siya. Bahala ka na. So, gano'n lang kasimple yun. Amen. Kasi kahit anong gawin natin, hindi naman natin mababago yan Gano'n lang sabihan natin, halimbawa, pray tayo, ayaw niya. O pas tayo, ayaw niya. Okay na yun. Lord, bahala ka na. Kaya mo yan. Kasi pag Lord na nagsalita dyan, hindi pwedeng tumanggihan. Amen? Ayaw niya magayon ka. Ayaw niya mag-pray ka. Ayaw niya mag-evangelize ka. Ayaw niya sumunod ka. Bahala ang Lord dyan. At pag ang Lord ang nagsalita riyan, hindi pwedeng hindi sumunod yan. Ayaw niya magbigay ka. Lord, bahala ka na riyan. Pag pinagpala ka, nakita niya yung pagpapala sa'yo. Ay siya'y trabaho ng trabaho, walang pa yung pera niya, pero ikaw, hallelujah, praise the Lord, naglilingkod, pagkatas bigay ng bigay, mas marami ka pang pera sa kanya. Ay magbabago po pangyayari. Amen? At magtatanong yan, siya ka kumuha ng pera, hindi ka naman humihingi. Si isip-isip mo, ba't ako hihingi? Hindi ka nga nagbibigay. Hihingi pa ako. Kaya ka kumuha ng pera sa Lord. Wala nagtiwala sa Lord ang napahiya. Sa Lord. Ito yung dapat maintindihan ng mga bishop, ng mga chairman ng Movement Coalition at nasa 5 point. Ito po yung dapat maintindihan
Kasi ang dami ko nakausap ng mga bishop at chairman, puro covering lang yan, hindi naman lumalago yung mga yan. I-impress ka lang yan, nakala mo malalalim sila, mga karanasan nilang puro shallow. Ito po yung dapat matutuhan ng lahat eh. Basic po ito sa paglilingkod, pero hindi nila narating. Ito yung natutuhan ko sa Lord, na ako'y mahaligtas. Maliwanag sa akin to hanggang ngayon. Hindi tayo nagbago nang naunawaan sa bagay na to. Ito po siya. Nung araw at oras na tinanggap natin ng Panginoon bilang ating personal Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, wala na tayo. It's about Jesus. Wala na tayo. Eh, kung gusto mong andiyan ka pa, eh, babalik ka na naman sa luha mong pamumuhay, babalik ka na naman sa pinagalisan ng Lord sa'yo. Disaster yon. Wala ka na. Bagong nilalang ka na. Yung nature mo, wala na. Yung buhay niya, iyon na. Wala ka na. Siya yung substance mo, yung being mo, yung nature mo, buhay mo, lakas mo, talino mo, kalakasan, kalasugan, immunity, immortality, authority. Siya yung lahat-lahat sa buhay mo, wala ka na. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Dahil ang sabi ng 1 Corinthians 6:17, siya at ikaw naging isa. At sa inyong pagiging isa, siya yung namumuno, siya ang Panginoon, hindi ikaw. Amen. Parang pagkanta yan. Dati, hindi naman nag-aaral ng kanta-kanta na yan. Naman ako naintindihan niya, mga tipa-tipa nga. Hindi nga ako marunong ng mga tipa-tipa na yan. Hindi kahit isang nota sa gitara, wala ako naintindihan. Isang nota roon sa keyboard, wala akong naunawaan. Kahit nga magtimpla ng isang tunog sa drum, wala akong naintindihan. Pero naunawaan kong wala ako eh. Ano yan ng Lord eh. Alam niya kung anong gagawin sa mga nakikinig pag kumanta tayo. Dahil nakaasa ako, hindi sa kanta ko, kundi sa Panginoon, nagagalaw sa puso ng mga nakikinig ng kanta nating lahat. Wala na tayo eh. Wala na tayong dapat alalahanin yan. Amen. Sabi ko nga eh, yung bigay ng bigay sa Diyos, no? Nabibigay ng bigay. Hindi niya problema kung nagbigay na siya ng ikapu, nag-play sa TV, radio, mission of love, kung ano pa. Basta bigay siya ng bigay. Kada panawagan, bigay siya ng bigay. Ito yung mga taong una, kilala ang Diyos. Kasi hindi niya problema pagbibigay kasi kilala niya ang Diyos. Alam niya hindi siya lugi. Alam niya hindi siya mawawalan. Alam niya ibabalik ito ng Diyos. Kilala niya yung Diyos. Hindi niya problema yung pagbibigay. Kasi alam niya na kahit minsan, hindi niya tatalunin ng Diyos sa bigayan. Hindi niya problema yun. Kaya 7 ulit ito, maya't 10, 15 bigayan, 20, wala siyang problema. Kasi kilala niya nga yung Diyos. Alam niya na hindi niya tatalunin ng Diyos sa bigayan. Alam niya pag ang Diyos ay nagpala at nagbalik, sobra palagi. At alam niya, by experience, by revelation, na walang lugi sa pagbibigay, puro pakinabang at tubo lang. Woo! Eh, yung hindi kilala ang Diyos, hindi na nagbibigay, awatin pa yung asawa niya, anak, magulang, kapatid. Nagbigay ka na nakalipas, magbibigay ka na naman. Hindi niya kilala ang Diyos eh. Yun. Amen. Kung lagay ka po ka na, okay na yan. Kung nagbigay ka na sa TV, ano pang idadagdag mo dyan, okay na, hindi niya kilala ang Diyos. Pero yung nakakakilala sa Lord, wala siyang problema dyan kasi alam niya, the more they give, the more they what? Receive. Alam niya by experience, personal, at alam niya sa pamamagitan ng karanasan sa buhay ng iba, noon, ngayon, hanggang bumaba ang Panginoon, na walang totoong nagbigay sa Diyos ang naghirap, lahat ay yumaman. Walang nawala ng trabaho, negosyo, walang na-bankrupt, walang nagdildil ng asin, walang nangalimos, wala pong naghirap, walang nagutom, lahat po'y pinagpala. Kaya napakalaga ng pagkakakilala sa Diyos. Ngayon po yung basehan ng ginagawa ko eh. I know God. Kaya kami nagbibilang ni nanay ng binibigay. Kaya nung nakalipas I have given almost 1 million above. Nung nakalipas na buwan, may 1 million po binigay ko sa gawain ng Diyos.
And yet, ako spiritual director ng ministry ito, wala akong sweldo rito. Eh, nakapagbigay ako ng 1 milyon mahigit, nakalipas na buwan. Pare magtanong marami, sabi, tatay, ang dami mong pera. Kilala ko nga ang Diyos eh. Sa kakabigay ko noon, walang tigil. Hindi niya lang tinitingnan yung binigay natin eh. Kinukwenta niya. At kada bigay mo, iniipon niya kasama tubo. At pag kailangan mo, Kilala mo nga ang Diyos eh. Amen. Eh mga kuripot dyan, hindi nagtatide, nagnanakaw ng tide, nagnanakaw ng open, hindi ito kilala ang Diyos. Umaatin lang yun. Palakpak lang yun, pero hindi yung kilala yung Diyos. Hallelujah, hallelujah lang yun. Si Pastor, si Bishop, si Island, hindi niyang kilala yung Diyos. Kung araw-araw mo siya kausap at nararanasan, kilala mo siya. Alam mo na ibinibigay mo yung napakaliit sa ibibigay niya. At alam mo, mula noon, na wala ka pang binigay, tumanggap ka na. Ano tinanggap mo? Siya mismo. Ay kung naibigay ng Ama yung anak sa atin, paano ba itong material na bagay? Pera. Ay yung pinakamahalaga na ibigay niya. Kaya sabi niya, mag-alak kayo, huwag kayong malungkot. Kagalakan kong ibigay sa inyo mga anak ang aking kaharian. How about that? Kung kilala mo ang Diyos, wala kang inaalala. Alam mo na yung gagawin niya sa iyo ay sobra sa kaya mong isipin at unawain. Alam mo. Hindi mo man nakita ngayon yan. Alam mo, makikita mo bukas yan. Hindi mo man makita bukas yan. Alam mo, sa 1 linggo, makikita mo yan. Hindi mo man makita sa 1 linggo. Alam mo, sa 1 buwan, makikita mo yan. Why? Kasi kilala mo yung Diyos. Alam mo, hindi siya nagsisinungaling. Pow! Hallelujah! Hindi siya tao nagsisinungaling. Sinasabi niya, ginagawa niya. Pangako niya, tinutupad niya. Alam mo, hindi mo man siya makita ngayong bukas sa 1 linggo. Alam mo, sa susunod na araw, makikita mo yan. Sapagkat yung nangako, kilala mo, hindi nagsisinungaling. Ah! It's time to go deep in the Spirit. It's time to soar high. Araw, dinalaw ako ng Lord. Sabi niya, anak, ang gagawin ko sa buhay mo ay sobra sa kaya mong isipin at unawain. At ang gagawin mo sa akin ay sobra sa kaya mong isipin at unawain. Umiyak po ako. Nagpasalamat. Wala na akong tanong-tanong ba na, kala mo sige yun na, Lord, paano mangyayari yun? Lord, kailan mangyayari yun? Lord, hindi po ako nakatapos ng college, Lord. Hindi po ako ganun ka-ignorante. Gusto nyo malaman kung bakit ako nagtatanong ng ganun? Hindi ko sinasabing masama. Lord, hindi po ako magaling mag-English. Lord, hindi po masyadong tinatanggap ng marami mga apostol ngayon. Lord, marami pong oposisyon. Wala pa akong tinatanong kahit isa. Nakaluhod po ako nagtataas ng kamay, nagpapasalamat, lumuluha. Puno ng kagalakan. Bakit di ako nagtatanong? Ito po sagot. Kilala ko po ang Diyos. Ang Jesus is our Jita, hindi naitayo sa panaginip. Bago ito naitayo, yung nag-utos sa akin, ito itayo ay nagpakilala sa akin. Kilala natin ang tatay natin. Kilala natin ang Panginoon. Kilala natin ang God, the Holy Spirit. At alam natin, hallelujah, itong salitang ito ay mananatili habang panahon sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat at hindi tayo iniwan at pinabayaan kahit minsan. Kaya nga minsan, pag marami ko narinig ng mga testimony sa pulpito, sa iba't ibang fellowship, sa ibang bansa, sa iba't ibang gawain, naiimbita po tayo, nagtuturo. Ang dami nilang testing in morning sa pulpito. Hindi testimony, testing in morning. Iba yung testimony sa testing in morning. Yung testing in morning nila, yung mga dinaanan, mga problema, mga pagsubok. Sa upuan ako po'y nangingiti at nagsasabi, Lord, hindi ka pa nila kilala ng gusto.
Umaatin lang sila, hindi ka kilala ng gusto. Pumapalakpak lang, nagpupuri. Ayun, naghuhulog sa offering bucket, pero hindi ka nila kilala ng gusto. Kasi kung kilala ka nila ng gusto, hindi testing morning yan eh. Yan po ay victorious testimony. At ikalawa, Lord, nakalimutan ka nila na nakatira ka sa kanila. Nakalimutan ka nila. Amen. Naku, hindi ako against na magpunta tayong doktor, magpa-check up sa optometrist. Wala po tayong against. Hindi natin pinagbabawal sa ministry natin yan kahit uminom ka ng gamot. Hindi po tayo against yan. Wala ako nakitang pangit o masama. Kaya lang pag sinasabi ko may pupunta po doon sa doktor, may pupunta po sa ospital para magpagamot, ang sabi ko, Lord, nakalimutan ka nila na nakatira sa nilang manggagamot. Kala ba naman tinanong ka muna nila bago sila nagpunta ron? Kasi kung tinanong kanila bago sila nagpunta ron, hindi sila pipila. Hindi pa sila injectionan. Hindi pa sila problema sa bayad. Hindi pa sila hingian ng down payment. Hindi pa sila maglalakbay ng malayo. Hindi pa sila maloloko ng diablo. At makakalimutan nilang sa mga sugat mo'y magaling na sila. Tapos ang problema nila pag tinanong kanila at hindi kanila nakalimutan. Punta naman tayo sa mga youth. Dahil yun, kasi itong mga youth, hindi naiwasan. Kasi nga youth eh. Sabi, hindi pa stable yung mga mind, hindi pa mature. Ayun. Nagugulo yung isip. Kung siya'y lalaki, ganda ni sister. Mas maganda pa si sister. Ito pa si sister. So, sabi ng isa, hindi, ito yung bagay sa'yo. Sabi ng isa, hindi, itong bagay sa'yo kasi taas kayo. Sabi ng isa, ito yung bagay sa'yo kasi maputi. Sabi ng isa, ito yung bagay sa'yo kasi morena. Sabi ng isa, ito yung bagay sa'yo, brown and black beauty. So, si brother tuliro. Kasi, yung daming bagay sa kanya eh. Pag tinanong mo ang Lord, hindi ka matutuliro, brother. At sasagutin ka ng hoy, mag-ay ka ng sarili mo. Kayut-yut mo pa, manliligaw ka na. Magpaskat, mag-ayuno ron. Sige, mag-evangelize, kaya mo na asikasuhin mo. Di tapos yung problema mo. Tayo naman tayo kay sister. Sabi ng iba, sister, 18 ka na. Kasi sabi ng iba, pagka 18, pwede ka nang mag-boyfriend. Kasi 18 ka na. Sabi ng iba, ayan ang bagay sa'yo kasi taas mo. Sabi naman ng isa, yan yung bagay sa'yo kasi kasing puti mo. Sabi naman ng isa, yun yung bagay sa'yo kasi kababayan. Sabi naman ng isa, yun yung bagay sa'yo kasi kaklase mo yan eh. So, nahin po suggestion, si sister po tuliro. Hilo. Kasi ang daming bagay sa kanya eh. Pag tinanong mo, Lord, sino po bagay sa akin? Sasagutin ka na, Lord. Alam ko, 18 ka na. Pag 18, walang boyfriend. Kasi 18 pa lang eh. Pag 18, walang Facebook. Kasi 18 ka na eh. Pag 18, walang text. Kasi 18 ka na eh. Yan yung mangyayari pag 18 ka, sa Lord ka. Kasi 18 ka na. Nakita niyo sakit ng ulo yan. Hello. Bakit mo tanongin ang Lord? Sabihin ng Lord, 18 ka pa lang, pumayapa ka. Sumama ka rin sa pastora, mag-evangelize ka. Mag-ayuno ka at manalangin, mag-commit ka sa akin. Patirahin ka kay tatay, kay nanay para magpastora ka, susunod, babae ka ng Diyos. Ako bahala sa kinabukasan mo. At pag dumating na oras, ako magbibigay sa hindi sasakit ulo mo. Nakita niyo yung mga pastor, hilo. Dito tayo sa mama kay Bishop. Kasi mukhang parang apostol to, mukha nga lang eh. Dito tayo. Dito tayo sama kay Bishop. Kasi mas maraming sumasama rito. Ano po napuntahan ng mga ito? Pagod. Tapos, yung pinuntahan naman, very proud na, ang daming pa ito sa ilalim. Ano natulong nyo sa bayan? Yung bayan-bay, naging kagaya ng Lord. Puro tayo meeting dito. Puro tayo coalition. Kaya saan yung ng araw ng Pilipinas? Sa akin, may sasama lang sa akin 5 pastor sa isang bayan, ang buong Pilipinas, babalik ta rin ko.
Eh rito, ang daming pastor na kasama, tagal-tagal na, daan-daan na sila, dumadami. Wala na ka naman nakikitang lumalayang bayan. Tapos yung iba pa nga dyan, walang congregation. Tapos yung namumuno, yung congregation, 30. Yung nagpailalim sa kanya, 300 yung member. Kita yung kalokohan lahat yan. Eh bakit lahat ng ito'y nawawala? Lahat ng ito'y disip? Hindi nagtatanong sa Lord. Eh kung magtatanong yan, sasabihin ng Lord sa mga ano kong pastor, matagal na niyo dyan si Apostol Renato Carrillo, punta kayo, hindi pa huli. Siya yung kailangan nyo. Hindi niya kayo iikot-ikot doon sa ilang, hindi niya kayo i-cover-cover, hindi siya magbibilang ng dami ng affiliated pastor sa kanya. At di siya magtatahi ng movement college, yung tuturuan niya kayo maging kagaya ko upang magawa niyo ang gawa ko at ang bansang ito'y maligtas at maging blessing kayo sa buong mundo. Punta kayo sa kanya, bilisan niyo. Hindi naman tayo iniwan ng Lord kahit minsan. Hindi niya tayo pinabayaan. Ako yun ang strength ko sa buhay natin eh. Sa paglilingkod na to. Even though talagang mahirap paglingkod, mahirap maging apostol. Marami kang i-deny, marami kang i-overcome, marami kang i-reject para wag mo ma-compromise ang Lord. Kahit mahal mo maninindigan kang wag i-compromise ang Lord. Marami ka talagang pressure na babatahin. Pero for me, hindi ko nakita ang kabigatan yan. Kasi nakaasa ako sa Lord. Eh kahit ako'y college graduate, may doctorate ako. Yung English ko, tama. Grammar ko, tama. Kama ko, tama. Exclamation point ko, tama. Question mark ko, tama. Lahat tama. Ay, kung wala ang Lord, struggle ako. Pero ito, napakalaking ministry. Hindi ako nag-i-struggle kasi nakaasa ako sa Lord. Nakaasa tayo sa Lord. Sa lahat ng bagay. Eh, dapat kung ano yung tatay, ano yung nanay, hindi yung mga anak. Kasi wala na ako alam pang higit na dapat mo asahan maliban sa Lord. Wala na. Meron pa ba kayong alam? Pwede bang pakisuggest nyo sa akin at baka mas magaling pa kay Jesus yan, ipupunta tayong lahat doon. Eh, Lord, gumagawa ng para mabilis ang lahat. Ayan, kita nyo, sa Mark 6, sumunod sa kanya yung 4,000 tao mahigit. Ay, walang pagkain. Eh, kahit mayroong ganito kalaki na tunang nahuli, hindi sapat sa 4,000 mahigit yan. Eh kahit yung isang bakery, maraming tinapay yan, kulang yan. 4,000 mahigit. Ilang araw na hindi kumakain, gutom. Kulang po yun. Pero sabi ng Biblia, kumain yung 4,000 mahigit, sumobra pa ng 7 kain. Eh ang pinanggalingan maliit na tinapay at isda. Eh paano nagkaganon? Eh kasama nga nila si Jesus eh. Siya nga po yung divine difference eh. Kaya niyang paramihin ang kulang. Basta ilalagay mo sa kamay niya at ipapagkatiwala mo sa kanya ang lahat, kaya niyang paramihin ang kulang. Hello? Ngayon kahit anong pag-aaral ang gawin nila, hindi talaga sila kakain. Kahit na pinakamaliit na hatian yung gawin nila eh. Kurot-kurot lang para makakain yung 4,000 mahigit 10 tao lang, wala na yun. Pero dahil nandiyan ang Lord. Siya nga ang divine difference eh. Matututo lang tayong huwag siyang kalimutan at magtiwala sa kanya. Wala talaga yung problema eh. Hindi pa dumadating yung gawa ng diablo, yung solution. Andiyo dyan ah. Hindi pa nga nagkakasakit yung may sakit, yung kagalingan, nauna na eh. Hindi pa nga tayo nagkakasala, yung kaligtasan natin, nauna na. Hindi lang advance ang Diyos eh. He's always there from the beginning of time. He is with our past, He is with us in our present, and He is with us in our future. And He is with us forever. Yan po siya. Then, Mark 8, yun ulit nangyari. 5,000 mahigit naman to. 5 maliit na tinapay, 2 maliit na isda, kakasya ba yan? Sa bata lang, kulang pa yan eh. Eh bakit nakakain 5,000, sumobra pa ng 12 kain? Again, sino ang divine difference? Si Jesus nga eh. The Lord is there. Yan siya eh.
At ang maganda rito, the more we live in this revelation, we walk in this revelation, the more our faith increase. Kailangan yung faith natin nag-i-increase araw-araw yan. Hindi po pwedeng faith na dala-dala mo kahapon ay siya pa rin dala mo ngayon. Dapat tumataas siya kasi ang move ng Diyos ngayon masyado ng mataas. Yung ginagawa ng Lord ngayon ay sobra na dakila kaysa ginawa niya noon. It takes faith to believe that. It takes faith to enjoy that. Kaya kinakailangan yung faith natin increasing. At nag-i-increase yan, the more we look to the Lord. The more we recognize the Lord, the more we talk to the Lord. Kasi yung kausapin mo lang siya, nagiging aware ka, dito pala ang Lord sa akin. Sapat na yun para ma-dissolve yung fear mo eh. Sapat na yun para mawala ang worry mo, ang takot mo. Sapat na yun. Kasi naaalala mo na yung Lord pala na makapangyarihan sa lahat na nagsabing walang imposible sa Kanya ay nakatira sa iyo. Ibigyan mo lang siya ng pagkakataong gumalaw kumilos. At maniwala ka na sinagot ka niya at may mangyayari. And then that's it. Enjoy the answer from the Lord. Hello? Kaya yung faith natin dapat increasing every day. Kasi marami siyang ginagawang supernatural thing ngayon hindi talaga natin maintindihan. Hindi talaga natin maunawaan. Kaya nung magsalita ang Lord sa akin, ang gagawin ko sa iyo ay sobra kaysa naunawaan mo at naintindihan mo. It takes faith to believe that. I simply believe that. Kasi kung isipin ko, sasakit ulo ko. Kahit anong talino't galing ko at hanap ng pastor at kung sino pa yung dapat kong hanapin, ay sasakit ulo ko talaga. Dahil ang gawa ng Diyos hindi ordinaryo. It's very supernatural. It is always above our thinking, understanding, education, feeling, and senses. It takes faith to enjoy that. Ganun lang kasimple, Lord, I take you at your word. It's done. Salamat po. Amen. Then ang susunod mong gagawin, di, kagaya lang dati. Be like Jesus every day. Live ready. For greater work is waiting for us. Minsan marami sinasabi ang Lord sa atin, mabagal tayong makaunawa. Yung iba, hindi niya tinatanggap yun Kasi puno siya ng pride, stubbornness. Na porke narinig niya tinig ng Lord, kala niya, alam niya na lahat sinasabi ng Lord sa kanya. It is not so. Kaya marami po inamiss yung gustong gawin ng Lord. Kasi nga, puno siya ng pride Akala niya, nagsalita Lord, alam niya na lahat yun. Okay, nasa kanya yun, sold out na siya ron. It is not so. Kaya lagi mo siyang gino-communicate. Lagi mo siyang kinakausap, nire-recognize. Lagi kang Jesus conscious. Yung intimacy mo sa Lord ay hindi shallow, hindi for a show. But an encounter, a living, life-changing experience, truth and reality. Ituturo niya sa ipapaunawa ko ng ibig niyang sabihin. Then and then, saka ka palang makakaintindi. Maraming ulit sinasabi ni Lord sa akin, anak, hindi ka nila makikita. Ako ang makikita nila. So kung i-interpret mo yun sa sarili mo, parang ang dating nun, wala na si Tatay Apostol, patay na. Hindi na ako makikita, wala na ako rito sa mundong to. Hindi yun ang sinasabi ng Lord. Kung di mo na unawaan sinasabi niya, parang interpret mo yan na wala ka nang gagawin kasi ang Lord makikita. Just sit down, do nothing. Then He will work everything for you. So hindi yun ang ibig niyang sabihin. Hindi ko po alam ang eksaktong taon at kung gaano na po siya katagal. Hindi ko po maalala. Ang Lord po nakakaalam. Isa lang po ang naintindihan ko sa ating ministeryong kamanga-manga ang gisay siya lang kagaya. Pag ganitong sinasabi ng Lord sa atin, paulit-ulit ko itong narinig. Hindi ito eksakto dahil hindi siya mali sa harap ng Lord.
Kaya kailangan yung faith natin palaging mataas yan. Paniwalaan ang sinasabi niya. Huwag mo nang pag-aralan yan, kasi sayang yung pag-aaral mo. Huwag mo nang pakiramdaman yung pakiramdam mo kung okay yan. O pakiramdam ng asawa mo, o kung sino pa na nagpapakiramdaman kayo. Paniwalaan mo yan. Kalimutan mo na si Satanas, naku, panggulo lang yan. Yung mga hireling, pangit lahat yan. Amen. Paniwalaan mo yan. At ang aking na-discovery sa Lord, isa lang eh. Hindi lahat ng sinasabi niya nagaganap kaagad. May panahon ng gaganapan. Pero itong sigurado, pag sinabi niya, tsak, mangyayari. Kaya huwag kang tumigil manampalataya. Huwag kang tumigil maniwala. Huwag kang tumigil sumunod. Huwag kang magsalita ng negatibo ng pangit. Kung hindi mo kaya magsalita ng tama, kaysa magsalita ka ng negatibo at mali, magpasalamat ka na lang sa Diyos. Mag-speak in tongues ka na lang. Safe ka ron. Magpuri ka na lang. Hindi lahat ng sinabi na sa akin, naganap ng isang araw. I waited for years. Years and years. Pero pinaniwalaan ko siya. Kaya ako nga sinulat eh. Kaya sinasabi ko, kahit na wala ka na dyan sa UAE, wala ka na sa Saudi, wala ka na dyan sa Amerika, sa Japan, sa Europe, o anong bansa kinalalagyan mo, wala ka na riyan, wala ka na sa bayan mo, wala ka na sa kumpanya. Pag may pinangako ang Panginoon sa sumusunod ka at naniniwala ka, kahit sa ka pumunta, bless ka. Dahil ang kinabukasan natin ay wala sa kinalalagyan nating bansa, bayan, at wala roon sa profesyon na ating alam. Ang tagumpay natin at kinabukasan natin ay nasa kamay ng Ama natin na nagsabing kahit minsan hindi ko kayo papabayaan. Hindi ko kayo iiwanan. Parang si Rapi yan eh. Di ba si Rapi, hanggang magtapos yung kabinataan niya, di ba Solowiner yung anak ko? Dami niyang ini-evangelize. Hindi siya nawawala ng uwi. Amen. Sabi ng Solowin. Pero kahit malayo anak ko, kahit nag-asawa na yan, dumami na yung mga apo ko, eh anak ko pa rin siya. Anak ko pa rin siya kahit malayo siya. Anak ko pa rin. May tungkulin pa rin ako sa kanya. Eh di lalo ating amang sumasalangit kaatsantahin nandoon, ama natin siya, may tungkulin siya sa atin. Ang pagkakaiba ko lang, hindi ako laging kasama ni Rapi kasi hindi ako Diyos. Pero ang Panginoong Jesucristo kahit saan tayo pumunta dahil siya Diyos kasama natin habang panahon. Nakikwento ko po sa Sureste del Monte, bago ako nagpunta ron, kasi meron po tayo isang anak na, I think it was 1994 or 1995. Tinanggihan na po na mga hospital at mga doktor eh. Butot balat na po yan, luwa yung mata. Grabe po yung cancer sa buong katawan. Sa kanya pong kinalalagyan, diyan na po siya nag-release ng blessing niya eh, sa lahat ng klase ng ayos. Nahanda na po yung lilibingan nun eh. Wala na pong pag-asang gumaling. Hindi mo na makilala. Yung pagtandaan niya po eh, nadagdagan siya ng almost 50 years sa edad niya nung mga panahon na yan. Grabe pong pagtanda, hindi mo na makilala. Talamak na po yung cancer. Hindi lang po isa eh, dami na. Luwa yung mata, kalbo, agnas na po yung buhok, butot balat, na hindi mo na titingnan. Eh, narinig po ako sa radyo. Pinagaling po siya ng Lord. Ano niya kasi, pang-chat, namamatay na. Walang sigaw ang Diyos, Apostolic Revival. At kung bakit namamatay ang isang bansa, sabihin, namadami krisis problema, dahil yung church, namatay na siya. Kaya ang problema ang dinadanas ng mga bansa, sa totoo lang, tanggapin to ng mga bishop eh. Tanggapin to ng mga prophet at kahit ano pang titulo na meron ka, dapat tanggapin mo to ng meron ka babaang loob. Tagang isang bansa ay puno ng krisis, problema. Drug addiction, drug pushing. Lahat na ng krisis ay nandiyan dyan, krimen. Isa lang ang sagot dyan. Ang church sa bansang yan nagkulang ng kanyang responsibilidad. Nagkulang, umako ng tungkulin niya.
Tungkuling una, maging kagaya ng Lord. Mabuhay kagaya ng Lord. Ikalawa, gawin ang ginawa ng Lord. Anong gawa ang gagawin na ginawa ng Lord? I-preach yung gospel night and day intensely with signs, wonders, and miracles. Dahil yan lang ang tanging solusyon upang ang bansa ay bumangon. Kailangan tanggapin ang body of Christ yan. Pag hindi nyo tinanggap yan, mga kapatiran sa iba't ibang fellowship, yung pride mo ay abot langit. You don't know God. You don't hear God. Tanggapin po natin lahat yan. At wag lang nating tanggapin. I'm here to tell you, Church of God in the Philippine Island, in the nations of the world, kailangan magsisi tayo ng kasalanan. Magpakumbaba po tayo, hingi natin ng tawad sa Diyos, yung marami nating kasalanan as a church. Hindi tayo nabuhay kagaya ng Lord. Hindi tayo nabuhay na banal. Hindi tayo nabuhay na matuwid. Puno tayo ng compromises. Puno tayo ng worldliness. Puno po tayo ng pamumulitika. Puno tayo ng movement coalition. Puno po tayo ng sariling agenda. Napakaraming kasalanan. At di ko na po siya isa-isa ngayon kasi hindi ko topic yan. Nilid lang ako ng Holy Spirit. Pero sinasabi ko po sa inyo, magsisisi po tayo ng kasalanan. Pag hindi nyo tinanggap ang sinasabi ko, talamak yung pride mo, puot na puot ang Diyos. Pag laganap na ang drug addiction sa isang bansa at puno ng crisis crimen, tanda ng church. The church failed to take her responsibility. Ako man ang tanong ngayon, ba't ko siya alam? Lingkod ako ng Diyos. Kausap ko Diyos araw at gabi. At wala akong sinasabing iniimbento ko. Hindi ko ito nabasa sa libro ng kung sino-sinong so-and-so. Narinig ko siya direct mula sa Lord. At sinabi niya rin sa akin kung anong gagawin para iahon ang bansang ito. Kaya G-Cycle naghahanda at walang tigil na nakahanda dahil sa dadating na taon, kahit bumibiyahe si tatay ang mga anak ko sa bawat bayan sa buong Pilipinas, ay babalik ta rin ang kanilang mga bayan. Ibabangon ang bansang ito. So, ang pangako na, hindi nagbabago yan. Pakiramdam natin, nagbabago yan, madaya yan eh. Isip natin, madaya yan. Lalo na kung kulang ka sa prayer, kulang ka sa pagsunod, hindi mo binubulay-bulay yung aral ni tatay araw at gabi, hindi mo pinanonood yung programa natin gabi-gabi, nakalabas ka na sa trabaho niya, tapos ka nang mag-aral niya, hindi ka nakikinig ng radyo, ang daming DVD, wala kang kopya. Ang daming mga CD, wala kang kopya. Ang daming book-booklet magazine, wala kang kopya. Kung meron ka ba, hindi mo inuunawa. Sayang po yun. Lahat nagbabago. Pero ang pangako ng Diyos, hindi. Napakarami kong gusto sabihin sa inyo, mga anak. But let me say one more. Kahit minsan hindi tayo pinabayaan at kinalimutan ng Panginoong Hesus, kasama natin siya habang panahon. Move na po ng Diyos ngayon. Yung marami pong mga kapatid sa Evangelika na nag-aantay pa. Hindi ko alam kung anong inaantay nila. They're talking about revival. Mabuti po yun. But I'm here to tell the church, it's more than revival. It's living like Jesus. Or the Lord is coming any moment. I close. Manatili tayong malinis, matuwid, nagmamahal sa Lord ng buong puso, buong lakas, buong kalat, buong pag-iisip. Huwag natin problemahin yung pagbibigay. Kilala natin ang Diyos. Ikalawa pang katangian, ang bigay ng bigay, puno siya ng pag-ibig sa Diyos, sa kapwa niya, sa gawain ng Diyos at mga kaluluwa. At ikatatlo, kung bakit siya bigay ng bigay, hindi nagbibilang, hindi namang problema na binibigay, kasi tinularan niya ang Panginoong Jesucristo. Hello. Huwag mo natin problemahan yung pagbibigay. Patuloy tayong mag-ayun at manalangin. Fasted life, ituloy natin yan. Meron tayong once a month corporate season of prayer and fasting, sumama po tayo. Huwag po tayong maniwala sa diablo, hindi natin kayang mag-ayuno kasi matanda na tayo, marami tayong trabaho. Lahat po ng mga kapatid nyo sa abroad, nagdadrive pa, nagtatrabaho, nag-aaral, pero nakakapag-ayuno at nakakapanalangin. Nagbi-break naman yan kada alas 6 ng gabi. Hello.
Kaya natin. Huwag po tayong maniwala sa dyablo. Ayaw lang ng dyablo mag-ayuno tayo para hindi tayo maging supernatural. Gusto ng dyablo, normal lang tayo, natural. Huwag kayong maniwala sa dyablo. Kasi pag hindi marunong mag-ayuno yung bishop, yung chairman ng movement at college, yung kailang titulo, meron ka pa. Hindi ka supernatural, natural ka lang. Wala kang pakinabang sa kaharian ng Diyos na malaki. Walang takot si Satanas sa iyo. Ang tanging kinakatakutan ni Satanas ay mga lalaki at babae, bata, matanda, na puno ng Diyos at marunong mag-ayuno at manalangin. Dahil pag tayo pa nabubuhay sa pananalangin at pag-aayuno, na utos ng Panginoon in Matthew 9:15, ay meron tayong gantimpala. Ano po yung gantimpala natin mula sa Matthew 6:17-18? Kung ano po yung ating pinagpipre at pinag-aayuno, yun po ang gantimpala natin. Kaya hindi tayo pwedeng mag-ayuno at manalangin na wala tayong tatanggapin sa Diyos. Kaya kung gusto niyo maraming gantimpala, huwag tayong tumigil mag-ayuno at manalangin. Ang move ng Diyos ngayon is so real. Eyes have not seen, ears have not heard, man have not conceived what the Lord have planned and prepared for us. 153 nation po ang dinideclare ko noon pa. Nadadaanan ng Holy Spirit invasion. At alam ko sa 153 nation na yan, si Tatay Apostol at ang ministeryong ito ay hindi mawawala. Yung iba, gusto lang nila magkaroon ng bahagi. What a good humility. Pero tayo may revelation. Hindi lang po may bahagi ang gisay, hindi lang may bahagi si Tatay. Tayo po ang magdadala sa church sa pagkabuhay na maguli. At marami pang sinabi ang Lord patungkol sa akin. Inausap ko po yung inyong kapatid na nag-break ng 40 days ng Monday. Isa lang po yung sinabi niya sa akin, pinatigil ko na. At yun po yung matagal ko lang sinasabi sa Lord for the past 30 years. Almost every day. No, dito lang po yung hinihingi ko. May mga pagkakataon kasi na hindi tayo nawala ng faith eh. But we have to keep reminding the Lord how serious we are in what we are asking of Him. Hindi ang kawalan ng faith, pinakikita ko sa Lord, Lord, seryoso ako sa gusto ko. Ito yung gusto kong mangyari. Ito lang hinihingi ko. Kahit saan sulok ng mundo, pupunta ko. Kahit yung buhay ko itataya ko, pupunta po ako. Ito lang hinihingi ko. By faith, sinagot ako ng Diyos. By faith, sumang-ayon si nanay. According to the promises of God, I hold on it. I take God at His word. Pero yung confirmation na maraming ulit, is that what I want? Ayun po ang nangyari. Yung hiningi ko sa Lord, isang item. Isa lang. Not for me, but for the church and the billion souls worldwide. Pinakita ng Lord sa kanya. Pero sabi natin, anak na nag-break ng 40 days, Tatay, nung tumingin ako sa iyo, hindi ko makita ang mukha mo. Sabi niya, so blurred. At nung muli akong kumurap, nakita ko na yung mukha mo. Pero ang sabi niya, hindi kagaya ng mukha mo ngayon. Sabi niya, ibang-iba. Bumata ka ng husto. At ang sabi niya, pinakita na Lord sa akin sa vision, tatagsalita ang Lord. Sabi niya, lahat ng bahagi ng katawan ng anak ko, binago ko. Lahat ginawa kong perpektong malusog at masigla. Purihin ang Diyos habang panahon. Mahirap intindihin, paniwalaan po natin ang sinabi ng Diyos. Yan ang sinasabi ko. Makapangyarihan siya. Paniwalaan natin. Hindi abot ng isip. Mahirap ipaliwanag ng kaisipan, pero sinabi niya, paniwalaan natin, kaya niya. At kung ano yung pinaniwalaan natin, gagawin niya sa atin. Now I close. Kahit minsan, hindi tayo iniwanan o pinabayaan ng Panginoon. Siya ang may sabi, habang panahon, sumasa inyo ko. Huwag niyo po siyang kalimutan. Andiyan siya. Kausapin niyo siya araw at gabi. Pagalawin niyo siya. Hindi na kayo kagaya ng dati. Enjoy your glory days.
This year is one of our best years. So yung iba po sa inyo, pati iba niyo mga kapatid, dahil dumadaan siya ng mga pagsubok sa trabaho, sa pera, pamilya, negosyo, para sa kanya, parang hindi niya nararanasan yun at parang hindi niya nararamdamang totoo yun. Tingin po kayo kay tatay. Nung sinabi ko po na itong taong ito ay isa sa ating pinaka-best years, ang tinutukoy po namin dito hindi lang pera. Ang unang-una pong ibig sabihin ng Lord dito ay yung glory, yung manifestation ng buhay niya, nakitang-kita sa kalagitnaan. Yan po ang unang-una. Pag nataas na po spirituality natin, all things follow. Kaya kung tayo po'y nakatuon lamang sa pera at maniniwala tayong totoo ito, dahil may pera na tayo, malaki na sweldo natin, hindi tayo na-terminate, may bahay na tayo, may kotse, marami tayong property, so you miss the Lord. Yan ang ibig kong sabihin kanina, na porque pag nagsalita Lord, para bang alam na natin, it is not so. For me, kung tatanungin nyo, lahat po ito'y saklaw. Pero pinaliliwanag ko lang nga sa inyo yung mga appearance ng Panginoon, paulit-ulit. Hello. Yan po ang isa sa pinaka-greater. At ito po mga appearance niya paulit-ulit. Ito na nga lang sa Sunod del Monte, ang dami pong paulit-ulit na dumalaw ang Lord, nagpakita na nandoon siya. Pagpapakita, itong taong ito is one. Dahil nagsimula na nga siya mag-appear. Of our best year. Kaya alisin natin yung mata natin sa pera, kotse, bahay, tahanan, material things. Dahil mamimiss yung sinasabi ko. Hello. Even though lahat lang yan ay dadating sa atin. Sobra pa sa naintindihan natin. Pero ang mind natin, ilagay natin sa Kanya kasi nga bago nga siya bumalik, itadalaw siya sa atin. Kaya para hindi tayo mamroblema sa mga pera na to, kotse, bahay, at ipon tayo ng ipon, kung iiwan mo pa yan, sino makikinabang yan, dami mong inaalala, ipinans mo, gospel, ibigay natin sa gawain na siya, dadami pa yan, babalik pa yan, kasi nga walang lugi sa pagbibigay because you know God. You love God, the souls of men, the church, the mandate, and you are living like Jesus. At kahit minsan, ang Ama hindi nagsinungaling, wala ang lugi sa bigayan, tubo lang habang panahon. At hindi lang yan, para wala kang problemahin, then let God work in your life. Ilagay natin ang puso at isip natin sa mas greater na bagay, yung ginagawang bisitasyon ng Diyos. Kinapaliwanag ko nga sa inyo sa San Jose del Monte, Bulacan, ang daming nagsasalita that the Lord is in our midst. At hindi lang sa San Jose del Monte, Bulacan yan. Noong ako'y dumating dito, kasama ko dumating ang Lord. Noong dumating kayo rito, dumating siya. Noong ako'y dumating dito, kasama ko siya. At ang maganda, kanina pa nandito ang Panginoon, mamaya lalaki siya dyan, mararamdaman nyo, siya'y buhay na buhay, katabi ninyo. At marami kayong makikita, mga himala, tanda't kababalaghan ngayong araw na ito. And I close, Jesus said, sinusugo ko kayo sa buong mundo. Gawin niyo alagad ang lahat ng mga bansa. Turuan niyo sila ng mga bagay na pinaabot ko sa inyo. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. At huwag niyo kakalimutan, mula Lunes hanggang Linggo, Enero hanggang Disyembre, tag-ulan o tag-araw, saan man kayo pumunta, ano man ang kalagayan ninyo, ano man ang sitwasyon ninyo, huwag niyo kakalimutan, habang panahon, nakatira ako sa inyo. Hindi ko kayo napabayaan at nakalimutan kahit minsan nakatira ako sa inyo. Kasama niyo ko. At akong sikreto ng tagumpay niyo habang panahon. Pagalawin niyo ko at makikita ninyo ang mga dakilang bagay na hindi niyo pa nakikita. Tayo pong lahat ay tumayo. Magtaas po tayong dalawa.
Nakahanda na ang Panginoon sisihayan ang kanyang sariling kalawalatian sa kalagitnaan ito. Handang-handa siya, kaya dapat naghanda kayo. Napakapanat ninyo dumalawa. Para yung pangunawa sa inyo, hindi ito kagaya ng dating pagdalaw ng tatay. Iba ito. At sinasabi ko sa inyo lahat, habang nakaupo ko kanina rin, lahat ng ginasal niyo sa pagdating ko ay babalik ng sobra sa kaya yung isipin. Sinabi na doon sa akin kanina yan, nabawin ako. Lahat ng pinagpagalan yung pinagsakripigan ay babalik ng sobra kaysa kaya yung isipin. Na maunawaan yung hindi niya kayo pinabayaan o pinalimutan kahit minsan. Set your hands and receive the glory. Lahat ng chapter na nagpunta rito ngayon, pinapaabot na ka ba sa inyo? Kumanda kayo, pinagpapala niya ang inyong kabuhayan. Pinagpapala niya ang inyong negosyo, ang inyong tahanan, ang inyong pinagkikitaan. At ang pagpapalang ito, hindi kayang isipin ang inyong kaisipan. Di ba kayo maalis dito? The Father is saying, blessings, transaction, opportunity are waiting for you. Promotion, financial explosion.
at sa gawa. Patawad po sa aking mga lungkot, mga tampo, hinanakit, sama ng loob, galit, tingin, at hindi pa pamatawad. Patawad po sa aking mga compromises, worldliness. Patawad po sa kabagalan ko sa pagsunod. Patawad po sa paglimod ko sa iyo. Pag-aalinlangan. Nawala ng panahon sa iyo. Nagkawalangan ng pag-ibig. Panginoong Isus, iligtas mo po ako. Binubuksan ko sa iyo ang puso. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos. Magagamot at tagapagligtas ang aking buhay. Hugasan mo ako ang iyong banal na tubo. Pagharian mo, ginagap ko na po ang iyong pagpapatawad at pinatatawad ko na ang mga tao na nagkasala sa akin. Ngayon din, sige po, buksan niyo po inyong mga bibig, patawarin niyo po yung mga tao na nagkasala sa inyo. Lahat po ng maaaring ng tao ay pinagtapunta, hindi na natin patawarin niyo po lahat. Maging kayo sa TV screen at sa radio set, patawarin niyo silang lahat sa LSM, sa website, worldwide. Patawarin niyo silang lahat. Sige po, habang ngayon po yung nagpapatawad ay pinagagaling po niya ngayon. Inaalis niya po ang hirot, salot, sakit sa inyong mga katawan. Habang ngayon po yung nagpapatawad. Pinapagpatawad na natin po yung dalawang mga sabihin niyo, Lord, salamat po. Ako yung pinagaling mo na. Sa mga sugat mo, ako yung magaling na. So pinawawalang bisa ako ang cancer, ang sakit sa puso, sa atay, sa baga, sa bituka, sakit sa dibdib, sakit sa buto, sakit sa bato, pagkabulag, pagkapipi, pagkabigi, glaucoma, katarata, I rebuke you. Allergy, epilepsy, I rebuke you. Pagkabaong, I rebuke you. Lumalaking puso, maging normal ka. Butas na puso, masahan ka. Sakit ng ulo, I rebuke you. Zika virus, I rebuke you. Dengue, I rebuke you. AIDS, I rebuke you. HIV, I rebuke you. Sakit sa buto, sa bato, I rebuke you. Tumor sa utak, tumor sa dibdib. Bato sa bato, lusaw ka, matunaw ka. Cancer sa buto, I rebuke you. Leukemia, I rebuke you. Mahina mga ugat sa mga mata at likod, lumakas ka. Sis, malusaw ka, I rebuke you. Pagkabibi, I rebuke you. Arthritis, I rebuke you. Pataas na blood sugar, maging normal ka. Espiritu ka ng lungkot, takot, pag-alala, pangamba, I rebuke you. Espiritu ka ng pangalala, pagkikipit ka lang sa mga kahalayan, immoralidad, I rebuke you. Espiritu ka ng rebellion, I rebuke you. At dahil dinideklara sa pangalan ng Panginoon sa manggagamot niyo habang panahon,
lahat kaming sakit ay magaling na. Sige po, huminga na kayo ng malalim. Umulat na po kayo, gumalaw na po kayo. Kumilos na kayo, dati hindi nyo magawa, gawin nyo na po ngayon. Maging kayo sa TV screen, sa radio, at pinagaling na po kayo ng Panginoon. Umulat na po kayo, gumalaw na kayo. Sulatan niyo po ako. Tawagan niyo po ako. Ibalita niyo po sa akin kung ano yung malang tinagap niyo sa Panginoon. At ibabalita ko yun sa buong mundo. Ang aking po pangangaral, pagtuturo, paglilingkod ay libre lahat. Pero ang television po natin at radio, million po ang bayan. Kama natin nananawagan sa inyong lahat. Pagbigay po tayo ng ating monthly pledge sa television at radio. Pagbigay po kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Dito po kayo magkalab dahil ito po talaga ang totoong military abilitas ng kalalaw. Hindi po nagpapayaman. Naging po ko ng pera sa Panginoon. Lahat kayo ginagamit natin sa kaligtasan ng kalalaw. Ay naging po ng kayamanan sa langit, hindi po sa lupa. Dahil lahat ng bagay sa lupa ay pansamantala. Ang lahat ng bagay sa langit ay panghabang panahon. Ang kayo po yung nagpasya dito mag-ika po. Hindi kayo nagkamali pagpalain kayo ng Diyos. At ngayon po gusto magkaroon ng bahagi po sa mission of love. It's good. Sa building natin pong tinatayo. Diyan po ang mga account ng ministry. Ano po inyong ibibigay kasama ng inyong monthly pledges sa television at radyo ay welcome. Sabi niyo po, deposit slip para pag-verify. Ay madali siya mag-verify at huwag niyo po nakalimutan. Ang inuhulog niyo po agad ay gagamitin sa gawain ng Diyos. Ako ay magpapadala sa pamamagitan ng manager's check, registered check, o money order. Yan po ang ating mailing address. Ikaroon niyo po sa pangalan ng lingkod ng Diyos. Huwag niyo po kakalimutan, walang lugi sa pagbibigay, pakinabang lang. At ang mga taong bigay ng bigay sa Diyos na hindi naglilikitan ay mga nakakakilala sa Kanya. Mahal ng Diyos ang gawa niya mga kaluluwa, ang kanyang television at radio programs. At nagpa siyang maging kagaya ng Panginoong Hesus. Samahan po kayo ng Diyos dahil kahit minsan hindi niyo po kayo iniwan at papabayaan. Sa mali po natin pagkikita. Pamilitan niyo po oras ng himala. At sabihin niyo sa lahat, sa oras ng himala, ang lahat ng dakilang himala ay nangyari na gano'n. Nagtaas po tayo ng dalawang kamay. Lord, I bless million upon million sa TV screen, sa website, sa radio, sa CLS. At kung ano pa wala din, binus mo rito, ay sumakalin lang natin. And I thank you, Lord, for going before us to the nations of the world. And as we go in with us. For you are in us, and with us forever. Salamat po na lahat na nakatanggap na revelation ito. Nakakita, nakapanood, nakarinig. At ang sakripisyo na kami na makarating ang lingkod mo sa kanila ay pinagpala mo ng sobra-sobra isa kanilang ibinigay. They will have it, Lord. For it's already there. Because all of them believe, they will have it all and they will rejoice. And they will give more in the coming weeks and they will have and receive more. Hanggang uwi lahat, sasalubog sa langit sa rapture of the church. Perfect, healthy, very wealthy, full of power and glory, visibility, immortality, and authority. Nagtapos ng kalooban ng aming amang sumasalangit. God, the Holy Spirit, thank you for leading us again. Lord, thank you for revealing your life in our midst. Father God, thank you for bringing us to your perfect will. So the honor and the glory be unto you alone, O God. In Jesus' name. At ang lahat po lang napagpalay, pumalakpak ng malakas na Do you have prayer requests? We're here for you 24/7. Have you experienced God's love and greatness? Share your testimony. Don't forget to like our official Facebook page. Follow our Instagram and Twitter accounts.
and subscribe to our YouTube channel. Just open your YouTube app and search for Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, or simply in the search bar, just type youtube.com/Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Click the subscribe button now and be updated with the latest Living Like Jesus preachings of the man of God, Apostle Renato D. Carrillo, and also the ministry's events. Be a part of this God's greatest end-time move through social media. Thank you for joining us tonight. You can also attend to our Living Like Jesus services.